Welcome back to a series so balanced, even Thanos subscribed. In today's video, Rob Moya nahuli mga kaunggoy because of a big oopsie mga kaunggoy. Pag-uusapan natin ito sa video ngayon mga kaunggoy. So, kilala nyo naman si Rob Moya, isa po siya vlogger. Nakita na po natin siya sa Battle of the YouTubers noon. Siya yung sinuntok ni di ba, yung Bisaya na puro tato, si Bad Boy ng Cebu. Tapos siya din yung alam ko may mga naging pelikula or naging teleserye na rin ata siya sa GMA mga kaunggoy. So, ex din siya ni Tony Fowler mga kaunggoy, no? And nagkaroon sila ng parang drama noon, naalala ko, no? Nung kasagsagan ng Battle of the YouTubers. And we will be talking about all of this sa video na ito. So without further ado, let's begin! Let's up those numbers! Alrighty mga kaunggoy, it is I, Manong Jaire, and welcome back to a brand new video dito sa Legendary Series mga kaunggoy. So ngayon pag-uusapan natin si Rob Moya. Naku po, this is a big oopsie talaga. Like, criminal, alam ko parang criminal case kasi ito, may mugshot na nga siya dito ayan, no? Yung hindi pa naman siya yun sa maximum yung maximum na jail, pero yun nakadilaw, no? So holy shit. So etong si Eli Curse, pinost niya, wow, ikaw ba naman makabenta ng 2 bahay at 2 Lamborghini na hindi sayo? Expensive talaga ang ngiti niyan. Oh shit. So meron siyang binenta na 2 bahay at 2 Lamborghini na hindi sa kanya. So, eto, Eli Curse posted on July 22, 8:18 p.m. Sabi niya, our family is currently fighting to recover 2 properties that we believe were unlawfully taken through fraud and forged documents. Oh my God, mga kaunggoy. Here are the facts as we know them. My husband entrusted the original land titles of our 2 houses to an agent named Rob Moya. Actually, here's the thing. Like, ano ba ang alam ni Rob Moya sa pag-ahente? Like, may license ba siya na maging ahente or what? Like, parang, ewan ko lang So, an agent named Rob Moya, whose only authority was to help sell the properties. Instead of completing a legitimate sale, he transferred the properties using forged documents. Actually, ito, napapaisip ako, like, bakit naman gagawin to ni Rob Moya? Kasi, ang pagkakaalam ko, semi-successful vlogger siya at semi-successful na entertainment personality naman siya. So, ano pa ba kailangan niya? Like, why does he have to do this shit, mga kaunggoy? I do not understand. Hindi pa ba enough yung nakukuha niya sa mga freelance niya, sa vlogging niya? Like, it boggles my mind, mga kaunggoy. Kasi, napapaisip ako, mas angat siya sa parang karamihan ng mga ibang vlogger, no? So, napapaisip ka talaga. For the first property, Angeles, Pampanga, I never signed any document authorizing the transfer or sale papunta sa pangalan niya. Shit! So nilagay niya sa pangalan niya. The National Bureau of Investigation, NBI, conducted a handwriting examination and concluded that my signatures on the transfer documents were forged. For the second property, the title was still under the previous owner's name because ownership had not yet been transferred to me. He pretended to be the authorized representative of the previous owner and forged that the owner's signature as well. The previous owner is prepared to testify that those signatures are not genuine. The buyer has confirmed paying approximately 22 million directly. Putang ina, 22 million. 22 million directly to Rob Magnanakaw Moya to our BF Homes Paranaque House. Actually, ang lalaking properties po nito, mga kaunggoy. Tapos may mga may mga Lambo, di ba? What the fuck, man? The buyer of our Angeles, Pampanga house claimed that they bought it for 9 million. Napaka oh my God na lang ako sa 25 million bili namin doon. Ngayon, ang laking oopsie talaga nito para kay Rob Moya.
wala siyang kawala dito. I don't know how he's gonna escape this one. This is a lot of money. This is a shit ton of money. And there is no escape for him. Holy shit, man. He kept all of the proceeds and now disappeared. Nasa Hong Kong ka ngayon, boy. Tangina mo ka. The two properties... Wait, tumakas siya pero... I don't know, man. Tumakas siya or... Kasi meron siyang mugshot eh. Napapaisip ako. May mugshot siya pero nakatakas siya ngayon. So, okay. So, ngayon, nasa Hong Kong siya ngayon. Like, as of recording this at July 24. Okay, so nasa Hong Kong siya. The two properties have an estimate combined market value of approximately 100 million pesos if sold properly, meaning that they were allegedly sold for a fraction of their value. Before the sale, ang haba nito. Pero yun, ipapakita ko rin sa inyo para kayo, kung gusto nyo basahin on your own, pero binabasa ko na rin para, di ba, medyo madali. Before the sale, there was already an annotation on the title indicating that there was an existing claim involving the property. Despite the annotation, the transaction still proceeded. Criminal cases have already been filed against him, including cases involving the alleged falsification of documents and related offenses. After being charged, he reportedly left the Philippines and is now abroad. Our goal is not simply to recover the money, which is kailangan ma-recover yung pera na yan kasi sobrang laking pera yan. Yan yung tipo ng pera that can literally change lives. Hindi ito yung parang pera-pera lang eh. Yung pera na involved dito, it can literally change someone's future and someone's life. So napaka-importante po nito. So kailangan talaga nila ma-recover to. Our primary goal is to recover our properties that have allegedly fraudulent transfers declared invalid. The case serves as a reminder to everyone, never hand original land titles without proper legal safeguards. Actually, totoo to. Kami, may experience na kami sa pagbenta ng mga property, no? Actually, property, no? Basta property, may experience na kami. And the thing is, ang pagkakaalam ko, ibibigay mo yung Xerox, di ba? At merong parang licensed broker or licensed agent na mag-handle nun mga kaunggoy. Tapos alam ko isi-settle nyo pa yun sa mga RD, sa kung saan man. May mga taxes ka pang babayaran. Tapos alam ko meron pang mga ano eh. Tapos may mga notarization pa yan ng mga abogado, di ba? Ito, always verify the authority of anyone handling real estate transactions. So, ang opinion ko kasi dito, talagang praning kami, no? So, praning kami. So, pag may binebenta kaming property, talagang tinitingnan namin yung background and kung licensed broker talaga or licensed ahente talaga. At saka pag may pinaprocess talaga na properties, merong consultation talaga sa abogado at may kaharap na abogado. So, yun lang. Tama to, no, mga kaunggoy, na reminder to anyone na pag meron kayong properties involved na binebenta at gusto nyong ibenta, always, like, do your research and always maghanap kayo ng legal safeguards at mga talagang yung mga malulupit talaga na lawyers na alam talaga pinaggagawa nila at yung mga licensed talaga na agents, no? So, always handle with care and never hand over your original land titles. Kailangan yung yung Xerox muna. Kasi hindi pa sa kanila eh. Alam ko parang korte na mismo magbibigay ata sa kanila ng land titles na original, mga kaunggoy. Actually, parang alam ko RD atang magbibigay sa kanila ng original land titles, eh, no? At saka dapat fully paid na yun bago mapunta sa kanila yung, di ba, yung title, yung original na land title, or yung bagong updated na original na land title. So, pag hindi pa tapos yung transaction, hindi mo iaabot yung original at Xerox muna. Xerox muna kasi pinaprocess pa lang yung mga shit, mga kaunggoy. Buyers should carefully examine all annotations on a title before purchasing property. Tama po ito. Document fraud can have devastating consequences for innocent property owners. Tama po ito. Actually,
kami kasi dumaan na kami sa parang pagbenta ng property and hindi ko ma-imagine, no? Hindi ko talaga ma-imagine kung ano nararamdaman ng taong to at hindi ko ma-imagine kasi sobrang laking pera na ito. Sobrang laking pera at na-fraud sila at actually sa tingin ko matatawag mo rin na parang ninakawan sila eh. Or ninakawan sila. Na-scam sila eh, putang ina eh, no? Grabe yung mga tao ngayon, ang daming mga scammer ngayon, yawang. Grabe talaga Pilipinas ngayon mga kaunggoy, holy shit man. Ang dami talaga mga fucked up na utak eh, no? We remain committed to pursuing justice through the legal process and presenting the evidence before the courts. We trust that the truth will ultimately prevail. Sa dalawang nakabili na mga bahay ko, good luck to all of us. May all the odds be in my favor. So ito, okay, so itong post na to, ayan, no, pinapakita nila, hindi ko alam kung pwede ko ipakita to, pero pinost nila publicly, no? So, basta kayo na lang, check nyo na lang yung page niya, kasi pinost niya publicly itong mga documents. Ayan, no, may mga stamp pa to, eh, no? So, hindi ko na titingnan to isa-isa. Kayo na mismo mag-check. Sa lahat ng mga may alam dyan sa mga lupa at sa kahit anong real estate shit, kayo na mag-check dito. Tingnan nyo maigi mga kaunggoy. Grabe oh, ayan oh. Pinost publicly lahat ng documents. So, may nag-comment, OMG, parang ito yung ex ni Tony Fowler. Daddy Rob, ba't di ka na umatendang hearing? Takbo na po kayo sa kaso. Paano na po mga naloko mo na bentahan ng dalawang mansion ko? Mansion pa mga kaunggoy. Oh shit. I know nasa ibang bansa ka na po, mamimiss ka namin dito sa Pilipinas. Ngayon hindi ko alam kung paano nila gagawin to. Kasi, ayun nga, umalis si Rob Moya. Wala na siya sa Pilipinas ngayon. Nasa Hong Kong siya, according to this post. Ngayon hindi ko alam kung paano nila masasettle to mga kaunggoy. Hindi ko alam kung paano nila masasettle to kasi nasa ibang bansa. Unless merong, ewan ko, like, bahala na sila dito. Wala na akong alam dyan. Like, I don't really know how they're gonna do this, mga kaunggoy. Kasi nasa ibang bansa na nga si Rob Moya. Anong sinasabi mong nasa Baguio ka? Gusto mo ipadala ko pa sa'yo buong flight records and history mo mula nang pinanganak ka? Ba't ka nagmamadaling umalis ang madaling araw, ha? Tagal naman ng vacation mo, Lods. Yung jump bill mo, paano na? Oh my God, umalis siya ng June 27, 2026. 2:50 a.m. Grabe, sobrang aga nito. Destination, Hong Kong. People's Oh my God, mga kaunggoy. Ngayon, hindi ko alam kung paano niya tatakasan talaga to mga kaunggoy, no? I don't know how they're gonna do this. Umattend sa staff hearing niya like a boss. Okay, wait. Saan ka po nakakuha ng kapal ng mukha ipaglaban at ipagkalat na madidismiss ang kaso namin laban sa'yo? Delulo ka na ba? Baka need mo rin ng psych meds, mga kaunggoy. Oh, shit. So ito, pinost niya yung, shinare niya yung video ni Makagago about this as well. FYI, 2 years na po yung ongoing ang case namin sa kanya. Now lang ako nagkaroon ng lakas sa loob i-post yan kasi finally umakyat na yung case namin against him kaso bigla naman tumakbo. Sorry ka na lang kahit sa ayaw at sa gusto mo pag sinabi kong uuwi ka. Oh my God. So, ayun nga, hindi ko na alam kung bahala na sila dito. Ayan, no? So, ayan. Ayan, ang dami pa niyang post. Ayan, ang dami pa niyang post. So, kayo na po magbasa niyan. Actually, meron siyang sinabi dito. Meron siyang sinabi dito. Ayan, recently, 5 hours ago, sabi niya, kasama po ito sa story time mamaya sa live ko, 7 p.m. Oh, 7 p.m. mamaya magla-live siya. Etong si Eli Kirst. Tandaan nyo po yung mga sasakyan na yan. Sa mga car guys dyan, alam nyo na magkano bentahan ng mga yan. Malalaman nyo paano niya binenta yung mga unang sumakses na palugi na transaction. Kaya kahit paano, nagtiwala kami ibigay sa kanya ang mga titulo ng bahay at ORCR ng 2 Lamborghini, mga kaunggoy. Holy shit, bro. So, magla-live siya mamaya, may story time mamaya mga kaunggoy. So, aantayin ko rin po yan. Aantayin natin yan. So, hindi pa to tapos, no? Hindi pa to tapos. So, aantayin talaga natin to si Rob Moya, yung mga updates kay Rob Moya. So, ano pa pinaghihintay nyo? Mag-subscribe na kayo para updated kayo dito sa Legendary Series, mga kaunggoy. Always be updated dito sa Legendary Series, mga kaunggoy, no? So,
Ayun lang naman. And that's the bottom line because Manong Jaire said so. Ano opinion nyo sa mga to? Stay tuned. Baka may part 2 pa to. I gotta head out.